Isang magandang hapon mga kababayan. Tayo po'y nagbabalik. Pag-usapan po natin ang nalalapit na impeachment ni Sara Duterte at ang kanilang pag-alis ng bansa patungong dahig. Andyan si Bato de la Rosa, ganun na rin ang ating Vice Presidente. Talagang aalis siya sa araw ng pagsisimula ng impeachment, mga kababayan. Aalis, lilisanin ng ating Vice Presidente ang Pilipinas sa unang araw sa umpisa ng kanyang impeachment trial sa Senado. At itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, mukhang nagpa-practice na po siya ng pagbiyahe. Pagbiyahe mula Pilipinas hanggang dahig, mga kababayan. So, finally bumisita sa kanyang amo, tong si Senador Bato de la Rosa, mga kababayan. Hindi kaya pag-iinsayo, nag-iinsayo na siguro si Bato de la Rosa. Dahil malapit na po siya. Ayon po kay Attorney Conti, malapit na po itong si Bato de la Rosa kaya nagpa-practice, mga kababayan. Nagpa-practice na po siya. So yan, mga kababayan, itong si Sara, malapit na po. Gusto ko pong malaman talaga ang nilalaman ng kanyang bank accounts kung hindi po siya magre-resign. Kung hindi po siya magre-resign at tuloy ang impeachment, wala po siyang choice kundi buksan ang kanyang bank accounts kasama ang kanyang ama para makita po natin, para magkaroon ng transparency kung saan ba nanggagaling yung mga pera na yan na pumapasok sa kanilang account. Kung galing ba ito sa kaban ng bayan or galing sa kagaya ng kiniklaim ni former Senator Trillanes na galing ito sa katas ng droga, mga kababayan. Yan, magkakaalaman, mga kababayan. Wala siyang lusot dyan. Ito ay talagang mabubuksan dahil po wala na po siyang dahilan para hindi ipakita, mga kababayan, ang kanilang bank accounts. Magkakaalaman po, mga kababayan, kaya ito po yung kinatatakutan sigurado ni Mary Grace Piatos na mabuksan ang kanilang bank accounts ng kanyang tatay. Dahil sinasabi nga ni Sentry na ito ay galing sa kanilang mga kaalyadong mga lords na mga pinagbabawal na gamot, mga kababayan. Yan. Ang lagi pong sinasabi ni itong ating Vice Presidente, kasama na rin dyan itong si Harry Roque. By the way, pag-usapan din po natin mamaya itong si Harry Roque, mga kababayan, dahil lumiliit na ang kanyang mundo. Yan, itong si Sara Duterte, mga kababayan, hindi po siya makapagpaliwanag sa mga napakaraming pangalan kung saan tumanggap po ito ng mga pera, itong mga tao na to na sa tingin po natin at tingin ng karamihan, ito po ay mga peking personalidad. Akalain mo ba naman, aside from Mary Grace Piatos, lately na-involve pa ang pangalan ni Marian Rivera at saka ni Shell Jokno. Si Congressman Shell Jokno, mga kababayan. Na-involve pang kanilang pangalan. Kaya siguradong pinagluluko talaga nila. Mga inimbento, mga pangalan, mga peking personalidad. At ang mga tao na ito, mga kababayan, ay tumanggap. Mga recipient po ito ng pondo, mga kababayan. Kaya aminin, BP Sara Duterte. Aminin. Mga kababayan, ang lagi po nilang rason or nirarason or depensa ng mga Duterte, especially itong si Sara Duterte, pini-persecute daw sila. Yan ang paborito po nila. Paborito po nilang linyada
na sila daw po ay pinipersecute. Well, mga kababayan, wala pong nagpe-persecute sa kanila. Sila po ay dapat magpaliwanag sa taong bayan dahil nawawala ang pera ng taong bayan. At ayun nga po, itong si Mary Grace Piatos ay isa sa mga tumanggap. Si Kokoy Villamin at iba pa. Marami po sila. Marami pong dapat ipaliwanag nitong si Sara Duterte, mga kababayan. Nung nasa DepEd pa siya. At ngayong vice-presidente, mga kababayan. Kaya subaybayan po natin ito. Maganda po itong eksena na to sa Senado. Sigurado pong punong-puno po ito ng drama. Madrama po, sigurado ito. Kaya tutukan natin, ito po ang aking panawagan sa mga matitinong Pilipino na sana'y tutukan natin ang Senate hearing at huwag po tayong kukurap dahil meron pong posibleng mangyari dito. Itong si Harry Roque naman, mga kababayan, lagi po din niyang sinasabi, magkakapareho po sila ng linyada ng kanyang amiga na si Sara Duterte, na sila'y pinipersecute, na sila daw po ay gustong patahimikin, etc. etc. Oy, Harry Roque, magpaliwanag ka sa iyong unexplained wealth. Bakit bigla kang umiska po? Bakit bigla kang tumakas? Ang hinihingi lang naman nila sa iyo ay magpakita ka ng mga dokumento. Kung pinakita mo na sana kaagad, di tapos ang istorya. Wala sanang ganito, pero ang anyari, Hari. Tumakbo ka. Parang may kinatatakutan, mga kababayan. Wala po siyang naipakita, walang na-provide ng mga documents na hinihingi sa kanya ng mga tao sa Kongreso. Kaya yan, tumakbo si Hari hanggang ngayon. Siya po'y wanted na, mga kababayan. Pinaghahanap na. Naku, patay ka kay General Torre. Wanted ka na, Harry Roque, at siguradong Interpol na since nasa labas ka ng bansa. Interpol na ang bahala sa'yo, Mr. Harry Roque. Kitang-kita na sobra ng kanyang pagkaka-stress at parang hindi ka na nakakatulog. Well, lagi nating sinasabi na kung wala kang kasalanan, kung ikaw ay malinis, umuwi ka. Magpaliwanag. Ilabas mo ang mga dokumentong hinihingi sa iyo. Sa ngayon, paliit ng paliit ang mundo ni Harry Roque, mga kababayan. Dahil ikakansela na nila ang kanyang pasaporte. Yan, hindi ka na makakapag-travel niyan. Hahabulin ka pa ng Interpol. Kaya delikado, maring Harry. May nahuli ng isang kasamahan itong si Harry Roque na sa Pampanga po. Kasama nila Cassandra Casiong. Nahuli, mga kababayan. At one at a time na mahuhulog na po sa kamay ng batas sa CIDG. Itong mga na-involve po sa illegal na pogo. Yan. Denial queen pa po itong si Harry Roque. Sabi niya po na wala po siyang kaugnayan sa kumpanya ng illegal pogo po na ito. Pero bakit hindi ka makapagpaliwanag at makapagpakita ng mga papeles? Kaya, mga kababayan, these people, they have something in common. Vice President Sara, Harry Roque, may mga po sila, pagkapare-pareho po. Sila po ay mga nagsasabing sila po ay pinipersecute. Pero ang totoo, mga kababayan, wala pong nagpe-persecute sa kanila. Kailangan lang po nilang magpaliwanag. Dahil questionable po ang kanilang mga pinaggagawa, mga kababayan. Kaya popcorn pa more, panuurin po natin. June 2, mga kababayan, malapit na.
Malapit na po at magsisimula na ang hearing. At ito ngang si BP Sara ay iiska po naman sa The Hague, mga kababayan. Gusto niya pong wala po siya sa Pilipinas pag nagsimula po ang impeachment trial sa Senado. Yan, tong si Bato de la Rosa, mukhang nag-iinsayo na mga kababayan. Nagbabiyahe na po siya, Pilipinas to Qatar, Qatar to Netherlands, yan. Practice na mga kababayan, namamractice na po sila. Mukhang meron pong maibabiyahe na naman. Ang puting eroplano mga kababayan, yan. Anyway mga kababayan, tayo po'y masaya, tayo po'y satisfied dahil gumugulong po ang kaso. Gumugulong. Sana naman tanggalin na ni President Marcos tong mga hindi karapat-dapat na maging parte ng kanyang gobyerno, gabinete dahil mga spy po yan ng taga Davao kaya mas mabuti pang tanggalin na, pagtatanggalin na po yung mga yan. Dapat ipaupo ni PBBM ang mga taong merong loyalty at ang mga Pilipino ang pagsisilbihan. Yan po dapat umupong mga miyembro ng gabinete ni PBBM. Unahin sana ang taong bayan. Hindi yung unahin ng pamilyang taga Davao. Ito po ay mga panatiko, mga kababayan, himudpwet sa pamilyang Duterte. Anyway, mga kababayan, tutukan po natin itong si BP Sara Duterte, ang kanyang impeachment trial sa Senate. Tutukan natin si Harry Roque. Tutukan natin itong si Bato de la Rosa at Bongo, mga kababayan. Ito lang po muna ngayon. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta mga kababayan? At sana'y tayo mag-iingat lagi. Marami pong salamat.